Hinihimok ang mga Filipino-Canadians na bumoto at makibahagi sa darating na halalan sa Lunes. Panahon na ayon sa ilang political observers na maging mas aktibo ang mga Pinoy sa larangan ng politika sa bansa. Narito ang report. Malaki-laking bahagi ng mga botante sa Canada ay mga Pilipino, ngunit hindi sikreto na marami ang hindi bumoboto. Ayon sa ilang political observers, nag-immigrate lamang kasi ang mga Pinoy sa Canada para magtrabaho at bibihira ang may interes sa politika at pamumuno. Ngunit panahon na nila para magbago ang pananaw na ito. Masyado tayong mahilig sumigaw. Karapatan ko ito. Kinakailangan mayroon ako nito. Pero kapag hiningi naman sa atin ng gobyerno yung nararapat nating ibahagi sa kanila, takbo na tayo at nagiging makasarili tayo. Yung kanilang preoccupation para buhayin ang pamilya at hindi lang dito sa Canada pati sa Pilipinas, yun ang umaagaw ng atensyon sa kanila politically. And particularly on the day of voting, kapag may pasok yan, napakahirap sa mga Pilipino mag-day off, magpaalam kasi sabihin nila, oh, that's another 1, 2, 3 hours of my time that will be taken away against my income. So mabigat yon. Pero tila nagbabago na rin nila ang panahon dahil kada eleksyon, dumadami na rin ang mga Pilipinong tumatakbo sa iba't ibang posisyon at marami na rin nilang mga grupo sa komunidad ang nagiging mas aktibo na sumuporta sa mga kandidatong sumusuporta rin sa mga Pilipino. Sabi ng isang miyembro ng gabinete ni Trudeau at ngayon ni Carney, sabi niya, the problem with us is that lobbying natin ay napakahina kasi mayroong 3, may 4, may 10. Pero kapag yung ibang community nakipag-lobby sa Ottawa, pag pumunta, they speak hundreds, thousands, pinakikinggan sila. Pero itong mga challenge sa mga Filipino community leaders, usap-usap na tayo. Ano ba ang mga issues na nakaka-apekto sa atin? Para kapag pumunta tayo sa town hall, tanungin natin. Magtanong tayo directly doon sa mga candidates. Hey, what can you do about these issues that affect our community? Where do you stand on the issues that are important to the Filipino communities? At kung wala silang malinaw na sagot, that tells us something. Hindi man ngayong halalan sa mga susunod na mga eleksyon, provincial man o federal, ayon kay Gregorio, dapat itulak sa mga politiko ang partisipasyon ng mga Pilipino at ipakitang mahalaga ang boto ng mga Filipino-Canadians. Take us seriously. You appoint Filipino staff to your team, you support policies we care about, you partner with our community orgs, and one day, endorse a qualified Filipino candidate in ridings and wards na talagang mananalo, may fighting chance naman ng Pilipino. Sa Lunes na gaganapin ang federal election at mahalaga ayon kay Velasco na makita ang mga Pilipino sa mga polling centers. Kinakailangan bumoto sa panahon ng halalan. Dahil yun ang magbibigay sa atin ng karapatan na magreklamo, yun ang magbibigay sa atin ng karapatan na humingi, yun ang magbibigay sa atin ng karapatan na magkaroon ng mga pribilehyo. At huwag kakalimutan na sa bawat karapatan, kakambal nito ang mga tungkulin. Umaasa sina Gregorio at Velasco na sa mga susunod na halalan, mas malaking papel na ang gagampanan ng mga Pinoy dahil walang duda na ang bawat boto ng mga Pilipino ay mahalaga para sa kapakanan ng mga kababayan dito sa Canada.